Yo, test mic, ho, 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 ho. Hi mga bibi! Welcome back to my channel. Na-miss ko yung mag-intro na welcome back to my channel in today's video. Kasi lagi na lang welcome to Vlogmas Day na. Ngayon lang ako nakagawa ng sit-down videos ulit. And ngayon, yung i-film ko is yung pinaka-requested talaga sa lahat ng mga nire-request nyo. Ito yung top 1 talaga, yung skincare routine ko. Lagi ko na to sinasabi kahit noon pa, kahit nung nagsisimula pa lang ako, kahit sa mga previous skincare routine videos ko. Yes, may mga previous skincare routine na ako na videos. Ililink ko sa description box kung gusto nyo mapanood. I get sent products often like mga skincare and makeup, kaya medyo marami-rami din akong natatry na iba't ibang products. And ngayon, ito yung skincare ko for the past few months. Hindi lang weeks, hindi lang days, months talaga. Siguro yung last skincare video ko, mga early this year pa. Basta sobrang tagal na. Kasi hindi ako gagawa ng skincare routine video kung hindi ko pa siya sure na gustong-gusto ko talaga siya. Kaya ilang months talaga before ko siya ginagawa. And ngayon, since gustong-gusto ko na yung... mabuyagan. Feeling ko guys, pag gumagawa ko ng skincare routine, nabubuyagan yung mukha ko. Tagalog sa buyag, bibi? Hindi rin nakakarma. Uy, over din yung nakakarma. Grabe ka. Para siyang, ano bang tamang term dyan? Buyag kasi siya in Bisaya. Para bang nadjijinx siya? Ganon? Naikanto. Parang ganun na ay, oversad na, uy, simba ko, uy. Basta parang ganun, parang nadjijinx siya na parang sinasabi ko na gustong-gusto ko yung skin ngayon. Tapos, in a few days, magiging tsaka na naman kasi parang na-jinx. Tapos yung term niyan sa Bisaya is na mabuyagan. Mabuyagan siya. Pag kino-compliment mo siya, Nagabaat. basta yun, parang gets nyo naman yung term ko. Pero ngayon, hindi perfect yung skin ko guys. Hindi pa rin siya perfect as of the moment. Pero okay na siya sa akin. Hindi man siya mala-artistang kutis. At least, confident naman ako sa skin ko kahit hindi ako maglagay ng makeup. And for me, okay na yun. And hindi na ako ganong nagkaka-breakout. Kaya rin, ayun na napag-isipan ko na gagawin ko na siya kasi kontento na ako sa skincare ko. So, without further ado, ang dami kong talagang hanas, no? Here's my skincare routine 2017. Taray! Hindi kayo ako masyadong malayo. First time ko kasing mag-film ng sit-down talaga sa camera na to. Yung pinakauna kong ginagawa talaga is, of course, magsabon ng mukha. All I do on an everyday basis is maghilamos using my Silka soap. Kung matagal na kayong viewer, wala na talaga akong bukang bibig. Silka lang talaga. Kasi Silka lang yung nag-work sa akin and may mga nababasa pa rin akong comments and messages. Even messages, may mga nagme-message pa rin sa akin na bakit daw ako maputi? Ano daw ginagamit ko pang paputi? Nagugluta ba ako? Nakaka-receive pa rin ako ng mga ganyang messages. And hindi talaga. Wala po akong pambayad sa gluta kaya hindi ako nagugluta. Silka lang po ang kaya ng budget. Pero bitaw, walang etchos. Noon na-try ko pero hindi talaga ako nagugluta ngayon. And hindi naman ako maputi talaga. Uy, pag nakita niyo ako sa personal, hindi naman ako like sobrang mala-artistang maputi. Tamang-tama lang. Sabi ko nga sa inyo, medium fair lang ako. So, ayun nga, nagsasabon ako ng Silka. Minsan, may ginagamit akong facial wash. Pag masipag ako sa araw na yan, nagfe-facial wash ako, tapos nagsasabon. Pero most of the time, pag medyo tinatamad ako, Silka na lang yung sinasabon ko and then I proceed with my skincare. Ganun ka, simple lang yung ginagawa ko. Yun na yung first naghihilamos ako using the Silka soap. Sunod na ginagawa ko is toner. Noong una, hindi pa ako naniniwala sa toner talaga. Like, parang para sa akin, wala lang yun. Parang okay lang na wala yun. Pero feeling ko may naitutulong naman ng toner kasi sabi din nila, kung malalaki daw yung pores mo, lalo na dito, ewan ko kung kitang-kita pero ay nakakahiya pag kitang-kita kasi sobrang dami kong pores dito, as in like malakad yun yung mga pores ko dito. And sabi nila, may mga naririnig akong mga beauty gurus, mga makeup artists na nakakatulong daw talaga yung paglalagay ng toner before skincare or after washing your face. So yung ginagamit kong toner is itong EON or Eon Treatment Acne Toner. Ayan, that's how it looks like. As you can see, wala na siyang laman. And third bottle ko na to. Third set ko na to ng Eon Acne Toner. Siguro mga 3 to 4 months ago. Nung una ko siyang na-try, nag-repurchase hanggang sa nakatatlong set na ako. Pero yung toner, ubos na talaga. Kaya, nag-try na lang ako ng ibang toner. So, yung gamit ko ngayon is itong Klairs Supple Preparation Facial Toner. Nakuha ko to sa Althea, Korea, guys. I've been hearing a lot of good things about Klairs na brand, na maganda siya.
may kamahalan talaga siya. Yung full size nito, nasa 1,000 plus. Pero para sa akin, effective naman siya and hindi ako nagbe-breakout sa kanya. Yun din yung number 1 na kino-consider ko pag skincare. Dapat talaga, after a few days, dapat hindi ako mag-breakout. Pag hindi ako nag-breakout, okay sa akin yung skincare. Pag after a few days, medyo may nakikita akong mga bumps, mga red spots, basta mga something na tumutubo, agad-agad ini-stop ko or tinitigil ko yung bagong skincare na ginagamit ko. Ito, hindi ako nagka-chuva something, wala. So, ito talaga yung gamit ko guys ha. For the last few months, ito talaga yung ginagamit ko. Nung naubos and hindi pa ako nakakapag-purchase, ito muna yung ginagamit ko. Ito guys, nagustuhan ko to kasi alam niyo yung feeling na squeaky clean yung face niyo, ganun. Sobrang ganda sa feeling. Medyo ano lang talaga to, little warning, medyo mahapdi lang siya sa mukha. Medyo lang naman, like tolerable naman yung hapdi. So, parang na-appreciate ko na parang medyo mahapdi siya kasi nalilinis niya talaga yung mukha ko. Yun lang yung gusto kong sabihin before you try this, medyo mahapdi lang siya. Ito naman, itong toner na to, para lang siyang tubig. As in, para lang talagang tubig. Hindi mo mafe-feel na parang squeaky clean, ganun-ganon. Hindi rin to mahapdi. Basta magkaiba sila, pero okay sila sa akin kasi nga hindi ako nag-breakout. So, wait lang, ilalagay ko muna siya. Yung ginagamit ko nga palang cotton pads is itong from Miniso. Napakita ko na to sa Miniso haul. Hindi ko siya marirecommend kasi hindi naman talaga siya maganda, guys. Pero nasasayangan kasi ako kaya ginagamit ko pa rin siya. So, yung ginagawa ko, kumukuha lang ako ng dalawang sheets kasi sobrang nipis pag isang sheet lang. Tapos, naglalagay ako nitong Claire's na toner. Marami din sa inyo nag-comment na maganda yung Claire's kahit pricey, ganun-ganon. Uunahin ko yung dito, yung sa cheeks ko. Kasi dito, yun, grabe talaga yung pores ko dito, guys. Like, 1,000,000 sila dito, 1,000,000, 1,000,000. Ganun sila kagabi. May nag-comment din nung nakita niya akong gumagamit nito. Sabi niya, pwede lang daw i-tap tap yung toner, pero para sa akin mas gusto ko yung nirarub ko talaga. Tingnan nyo oh, yan yung sinasabi kong parang step 2 ng pagki-clean. Meron pa siyang nakukuha nga extra dirt. So after toner guys, I let it sit for a few minutes kasi yan din yung narinig ko kay Jelly Eugenio na pag skincare, after every step, kailangan hintayin mo siya ng a few minutes bago ka magpatong ulit ng ibang products. Hinahayaan ko muna siya ng mga 1 to 2 minutes before ako mag-proceed sa next step. After 1 to 2 minutes na paghihintay na mag-set yung toner dyan and gawin niya yung trabaho niya, naglalagay agad ako ng serum. Alam nyo na na-addict ako sa serum. Naging staple na siya sa skincare routine ko ever since I started using one. Pinakauna kong nagamit is yung Radiance Serum. Tapos yung pangalawa is Newly na serum. Yung ginagamit ko ngayon is itong Hope for Skin Organics Vitamin C Collagen Serum. Napakita ko na to sa mga previous vlogmas guys. Nakita nyo na to. After toner, naglalagay agad ako ng serum. Maganda tong serum na to kasi packaging niya parang tiki-tiki. Medyo kakaiba tong serum na to kesa dun sa ibang na-try kong dalawang brand. Kasi medyo ano siya guys, medyo makapal. Ay, hindi makapal. Medyo thick. Makapal. Literal talaga no. Medyo thick yung consistency niya kasi medyo liquidy yung iba. So yung ginagawa ko, naglalagay lang ako ng dot. Ganyan. Zoom ko nga kayo. Hala, mas mabuti pa lang zinom ko kayo na, sorry. Actually, nakalagay dito ilang drops lang talaga. Use 2 drops lang yung nakalagay. Pero niraramihan ko. Gustong-gusto ko kasi yung nalalagyan ng serum yung mukha ko. Parang nasasatisfy ako. And organic kasi siya, kaya hindi ako natatakot na mapasobra, mga ganun-ganun. So, ayan, nirarab ko lang siya sa skin ko. Sa mukha, ani hoop earrings. Nagsi-skincare, naka-hoop earrings. Yan din yung isang sikreto, mag-hoop earrings. Nirarab ko lang siya all over my face. Pagdating sa mata, etong ring finger, automatically yung ginagamit ko. Kasi nga may lines na ako dito sa under eyes ko, kaya mas ina-avoid ko na parang ginaganon sila. Kaya as much as possible, kumakati yung mata ko, ganun, arte-arte. Ang ganda ng serum guys, ewan ko, alam ko maraming tao na or maraming girls na yung gumagamit ng serum sa skincare nila. Pero ako kasi ngayon ko lang na-discover yung serum ngayong year na to and sobrang ganda. Pangatlong brand na ng serum na to yung nagamit ko and lahat sila naging okay ako. Hindi ako mahilig sa moisturizer din kasi, kaya siguro mas na-appreciate ko yung serum kasi parang ginagawa ko na rin siyang moisturizer. Kasi parang feeling ko hydrated yung mukha ko after maglagay ng serum. Basta sobrang ganda sa feeling. Mafe-feel mo naman pag yung serum nag-set na. Mafe-feel mo kasi maganda na siya sa pakiramdam. Parang gusto mo nang matulog after that. Alam nyo, minsan, ito lang yung ginagawa ko. Hindi naman ako magsisinungaling. Minsan, pag tinatamad ako, hindi na ako naglalagay ng kung anik-anik pa. Ito lang, pagkatapos ng serum,
Gano'n, tulog agad. So next guys is, disclaimer lang, hindi ko siya religiously ginagamit like every single day, walang palya ginagamit ko. No, hindi. Parang may days lang talaga kung masipag ako ng time na yan or kung may paparating ako na pimple, ganun ginagamit ko siya. Ito yung acne set nila. Itong dalawang to, kasama to na acne toner ng Ion. Acne set to sila guys. Marami kasi silang set na binibenta pero ito yung pinaka nagustuhan ko kasi nga medyo acne prone yung skin ko. Again guys, hindi to daily ha. Hindi ko siya ginagamit daily. Sinasabi ko to kasi kung isipin nyo na daily ko siyang ginagamit, hindi naman talaga. Kung sinisipag lang, kung may papalabas akong pimples, ganun lang. Actually, yung set na to guys, may kasama na siyang instructions. So, follow mo lang yun. Yung pinakauna is itong toner. Yung sunod na ginagamit is itong acne cream. Pakita ko sa inyo yung loob. Medyo konti na lang ata to. Ayan oh. Ayan yung laman ng acne cream. Kunan ko kayo ng sample. Ayan siya. Puti lang siya na cream talaga. Ganun. Medyo makapal na sticky. Ganun yung feeling niya. Tapos, nilalagay ko siya all over my face din. Ganito ako maglagay ng skincare. Parang dot, dot, dot. Tapos blend. Parang foundation lang, ginagawa ko foundation. Nakalagay kasi sa instructions din na konti lang yung ilalagay, kaya ganyan lang din yung nilalagay ko. Ang bango din ito guys. Kung hindi lang talaga ako lazy, anong tapulan, mawala-wala na kung Tagalog. Kung hindi lang talaga ako tamad, lagi ko itong gagamitin every night. Ay, siya nga pala, yung set na to, yung dalawang to, every night lang siyang gagamitin. Yung toner, pwede morning and night, pero itong set na to, every evening ko lang ginagamit. Kasi yun din yung nakalagay sa instructions. Para na rin siyang ano guys, para siyang moisturizer na parang nagsusoak siya sa loob ng mga pores mo, ganun. Medyo thick yung consistency niya. By the way guys, while waiting for this to set, disclaimer lang, hindi ko sinasabi talaga na mag-work tong skincare ko sa inyo. Hindi ko sinasabing dahil nagustuhan ko tong mga Ion products, itong serum, yung mga pinagsasabi ko kanina, hindi ko sinasabing mag-work to sa inyo dahil nag-work sa akin. Kanya-kanya pa rin talaga yan. Kasi I believe, kasi I strongly believe that skincare is hiyangan talaga. Maraming beses ko na talagang sinubukang gumamit ng ibang sabon. Even Ion na sabon, yung kasama na sabon ng set na to, nagustuhan ko siya, naubos ko nga talaga siya. Bumabalik talaga ako sa Silka. Parang hinahanap ko talaga yung Silka. Kanya-kanya talaga yan. Since ako hiyang ako sa Silka, so bumabalik ako sa Silka. Kayo, kung hindi kayo hiyang sa Silka or Kojic or ano pa yung sabon nyo, try lang ng ibang sabon tapos hanapin nyo yung hiyang kayo. Malalaman nyo naman na hiyang kayo sa sabon or sa skincare pag nag-improve talaga yung skin nyo, pag may pagbabago kayo makikita sa skin nyo, ganun. Yan, nag-set na yan after 1 to 2 minutes. Ngayon naman, ilalagay ko tong Ion Retinoic Acid Gel. Ito yung itsura niya. Hala, konti na lang. Konti na lang siya. Ito guys, pakonti-konti lang talaga kasi a little goes a long way naman. So again, dinadot-dot ko siya. Pakonti-konti lang. Tapos, spread. By the way, yung Ion guys, hindi to sponsored ng Ion. If I'm not mistaken, yung sinabi sa akin is formulated siya sa US pero dito ginawa sa Pilipinas. Para na rin siguro mas affordable yung brand. While waiting na mag-set yan, may papakita lang ako sa inyong ikan dito na ibang skincare na ginagamit ko. If you're wondering kung anong mask yung ginagamit ko lately, ito yon, yung Fresh Vitamin Nectar Vibrancy Boosting Face Mask. Mask pour le visage booster de éclat. Hindi ko naman siya nilalagay everyday. Nilalagay ko lang siya pag feel kong mag-mask, ganun. Siguro mga once a week lang. Mask siya guys kasi nilalagay mo siya all over your face 10 minutes bago mo siya i-rinse. Ito yung itsura ng mask. Medyo mabigat siya kasi glass bottle. Kaya, ang bango. Parang ang sarap niyang kainin pag naamoy mo siya. Kasi siya, amoy orange. Medyo may talaga siya guys. Yung para bang pulp. Pulp ba yung tawag dyan? Yung sa orange, yung may mga butlig-butlig. Mafe-feel mo talaga pag ginamit mo to kasi parang mapipisa siya. Pag ginamit mo siya kasi igaganyan mo siya, diba? So mafe-feel mo yung pulp. Minsan napipisa ko. Maganda to as in like parang mafe-feel mo talaga na naliligo ka sa orange. Ganun. Maganda siya. Tapos another skincare that I've been using is itong Happy Skin Sakura Bloom. Konti pa lang yung nakukuha sa kanya kasi bago ko pa lang tong ginagamit. Pero okay siya guys. Hindi ko actually alam kung ano talaga to. Pero ginagamit ko siya before akong mag-makeup. Hindi ko na lang siya nilagay ngayon kasi nga hindi ko religiously ginagamit. Minsan lang pag arte-arte ako sa panahong yan. Pero I've been loving this one kasi mabango siya and very satisfying din yung feeling. Pag ginagawa ko, sinispray-spray ko siya. Parang ginagawa ko siyang primer. Mahapdi nga lang to sa mata. Hindi to pareha sa ibang spray na kahit malagyan yung mata
mo, okay lang. Kasi medyo mahap dito sa mata, kaya pag naglalagay ako, nakapikit lang ako. Again, hindi ko siya pinakita ngayon kasi nga, hindi ko sila religiously ginagamit. Paminsan-minsan lang. Tapos guys, yun lang. So, yun lang guys. Yun lang actually yung skincare ko. Minsan nga hanggang sa serum lang talaga. Again guys, hindi talaga komplikado yung skincare ko. As much as possible, simple lang. Pero alam kong nag-work sa akin. Okay na talaga ako dun. Bahala na wala gaanong bonggang-bonggang mga steps. Basta okay yung skin ko. Malinis yung skin ko. Okay na ako dun. Hindi ako complicated talaga sa skincare. Kung anong nag-work sa akin, yan lang talaga yung gagamitin ko. Part 2 ng video na to is my kilikili whitening tips. Hindi naman maputi yung kilikili ko. Actually guys, hindi naman talaga maputi yung kilikili ko. May mga dark spots pa din sila, kakawax lang. At tingnan nyo, may mga dark spots pa rin. Thankful ako na ganito to. Hindi pa rin talaga siya perfect like mala artistang underarms. Pero marami kasi sa inyo nagtatanong talaga kung anong gamit ko. And guys, wala akong ipapakita sa inyo kundi isang product lang talaga. Ito lang. Ayan lang. Nivea na deodorant. Alam ko may pinakita ako sa inyo yung RMK na deodorant spray. Ginagamit ko siya noon, pero guys, after don't get me wrong, maganda yun. Maganda talaga yun, guys. Pero parang after a few months na continuously ko siyang ginagamit, parang nai-immune yung kilikili ko sa kanya na parang pag ginamit ko siya ulit, parang hindi na siya umi-effect sa akin. Kaya bumabalik at bumabalik ako sa Nivea. Ewan ko kung paano yung pag-pronounce. Kasi ito, ginagamit ko na talaga siya nung college pa. Dalawang variants meron ako, pinagpapalit-palit ko lang or kung sino una kong madampot, yun yung ginagamit ko. Yung isa, dry comfort. Yung isa naman, extra white and firm. Para sa akin, parehas lang naman sila nang nagagawa, guys. Gusto ko lang dalawang flavor. Yun lang yung ginagamit ko, guys. As in, again, hindi perfectly white yung kilikili ko. Ayan, may mga dark spots pa din. Pero, I think, okay na yan. Hindi din naman ako nagpapa-laser ng kilikili. Nagpapa-wax lang ako ng kilikili. Lately lang din ako nagpapa-wax. Pero all these years, deodorant lang, Nivea. Again, and again. May mga products na nag-work sa akin na maaaring hindi rin mag-work sa inyo. May mga products na nag-work sa akin na maaaring mag-work din sa inyo. Again, hiyangan lang yan. Yung purpose lang talaga ng video na to, yung pag-share ko ng skincare and underarm care is to let you know kung anong mga products yung ginagamit ko na nag-work sa akin na pwede nyong itry. Yun lang yung purpose ng video na to. Hindi to para sabihin na, ito talaga yung gamitin nyo guys, ito talaga kasi nag-work siya ganun. Hindi. Sinasabi ko lang to kasi nag-work siya sa akin and baka lang mag-work din sa inyo. Ang dami ko na satsat. Napagod ako. That's it for my skincare and underarm routine video. I hope nagustuhan nyo and I hope nakatulong to video na to. Yun lang yung aim ko sa video na to. I hope nakatulong and I hope nasagot ko yung mga questions nyo. Sa dami ng dinaldal ko, sana nasagot ko lahat ng mga questions nyo. But anyways, thank you guys so much for watching. Daghang salamat mga bibi. Bye!